Kaliwat kanan na ang nagaganap na kaguluhan sa gitnang silangan. Sa pinakahuling balita nga ay tinira ng Israel ang mga sundalo ng Iran. Patay nga ang ilang Iranian military advisors sa ginawang pag-ataking ito ng Israeli forces. Grupo naman ng Hezbollah muling nagpaulan ng mga missiles at rockets sa IDF matapos makatanggap ng intel na magdedeklara ng gera ang Israel laban sa Lebanon. Rebelding Houthi muli na namang umatake sa barko ng Amerika habang naglalayag ito sa Gulf of Aden. 4 na espiya na hinihinalang konektado sa Mossad Intelligence Agency ng Israel binitay naman ng Iranian government. Samantala, 3 sundalong Amerikano na nakabase sa Jordan patay matapos ang surprise drone attack ng Islamic Militant Group. Hudyat na nga ba ito ng pagsiklab ng digmaan sa pagitan ng pinagsanib na puwersa ng Israel at United States laban sa Iranian government at mga proxies nito? Ako po si Royce and welcome sa Kian Thoughts. Kung hilig mo mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Dalawang sundalo ng Israel Defense Forces ang iniulat na nasugatan sa isinagawang pag-atake ng Lebanese militant group na Hezbollah nitong Lunes, ika-29 ng Enero. Base sa report, sinabi ng Iranian-supported group na tinarget nila ang Israeli forces sa Biranit military base sa Lebanon-Israel border gamit ang mga Burkan rockets at Falak missiles. Ang Burkan rockets ay armas na may range na hanggang 10 kilometers at may kakayahang magkarga ng malalakas na mga pampasabog mula 100 hanggang 500 kilos of explosives. Ang rocket na ito ay may kakayahan ding sumira ng hanggang 150 meter radius mula sa impact point at ito ay isang uri ng Iranian-made weapon, habang ang Falak missiles naman ay i-develop ng Hezbollah sa tulong ng Iran. Bukod sa pag-ataking ito ay tinarget din ng grupo ng Hezbollah ang mga IDF bases sa Shomera, Western Galilee gamit ang mga anti-tank missiles. Mas pinapalakas pa nga ngayon ng Lebanese group ang kanilang isinasagawang opensiba kontra sa Israeli forces. Umabot na nga sa 13 pag-atake ang isinagawa ng grupong ito sa loob lamang ng isang araw. Ang malawakang pag-ataking ginawa ng Lebanese group ay matapos silang makatanggap ng isang intel sa planong paglusob ng IDF sa kanilang teritoryo. Sa ulat ng LBCI, isang Lebanese news outlet, isang hindi pinangalanang Arab country ang nag-leak ng intel sa grupo ukol sa invasion warning at planong pagdedeklara ng digmaan ng Israel laban sa Lebanon. Ang intelligence na ito ay naaayon di umano sa United Nations Security Council Resolution 1701. Ang resolution na ito ay pinagtibay matapos ang Israel-Lebanon War noong 2006 kung saan nasasaad ang paglikha ng isang demilitarized zone sa Israel-Lebanon border. Bilang response naman ng Israeli forces, inatake naman ng 2 IDF jet fighters ang 2 gusali na pinamumugaran ng Hezbollah operatives sa Yaron, Southern Lebanon. Kabilang din sa tinarget ng IDF ang mga launching pads ng grupo na ginagamit sa pagpapalipad ng mga rockets at mga missiles patungo sa mga targeted areas ng Israel. Sa kasalukuyan nga ay patuloy pa rin ang paghahanda ng Israeli forces para sa posibleng pagsiklab ng malawakang digmaan sa pagitan ng dalawang bansa. Magmula ng sumiklab ang digmaan sa Gaza, tinatayang 6 na Israeli civilians at 9 na mga sundalo ng IDF ang nasawi dahil sa grupong ito. Pero aabot naman sa 170 ang mga nasawi sa hanay ng Hezbollah fighters. Samantala, ayon sa statement ni Houthi Brigadier General Yahya Saree, spokesperson ng grupo ng Houthi militia ng Yemen, muli na naman silang nagsagawa ng pag-atake sa isang US warship nito lamang Lunes. Saad ng grupo, tinarget nila ang USS Lewis B. Puller, isang barko na nagsisilbing landing base para sa US Navy. Agad naman itong itinanggi ng mga US officials at sinabing walang naganap na pag-atake sa nasabing barko.
ang USS Lewis B. Puller ay nagsisilbing mobile base para sa US Navy SEALs na siyang nagsasagawa ng mga operasyon upang samsamin at sirain ang mga ballistic cruise missiles at iba pang mga armas na pinaniniwala ang dadalhin sa Yemen. Noong 2022, ang USS Lewis B. Puller ay hinaras naman ng mga patrol boats ng Iranian Islamic Revolutionary Guards sa Strait of Hormuz ilang araw bago masangkot ang Iranian Army sa massive seizure of illegal weapons sa Gulf of Oman na plano sanang dalhin din ng Iran sa mga Houthi sa Yemen. 3 sundalong Amerikano naman ang kinumpirmang nasawi habang 25 ang nasugatan sa naganap na drone attack sa American troops sa northeastern Jordan malapit sa Syrian border noong linggo, ika-28 ng Enero. Agad na isinisi ng Estados Unidos ang pag-ataking naganap sa Al-Tamp US military base sa mga militanteng grupo na sinusuportahan ng Iran malapit sa border ng Iraq, Jordan at Syria. Ito rin ang kauna-unahang pag-atake kung saan kinumpirma mismo ng Amerika ang pagkasawi ng kanilang mga sundalo simula nang sumiklab ang Israel-Hamas conflict sa Gaza Strip. Bukod dito, sinabi ng US Defense Department officials na ang ilan sa mga nasugatan sa insidente na ito ay nagtamo ng matitinding pinsala katulad ng brain injuries kaya naman kinailangan ng medical evacuation ng mga US personnels para mabigyan agad ito ng nararapat na treatment sa mga ospital. Matapos ngang naganap na pag-atake ay agad na inako ng Islamic Resistance Movement sa Iraq ang responsibilidad sa naganap na drone strike sa US military base. Ayon sa grupo, habang tinutulungan at sinusuportahan ng Amerika ang Israel, asahan daw nilang mas magiging target ng kanilang pag-atake ang lahat ng mga lugar na konektado sa Amerika sa gitnang silangan. Ayon sa ilang mga opisyales, naganap ang malawakang drone strike sa American bases sa Jordan na mas kilala bilang Tower 22. Ito ay matatagpuan malapit sa Syrian border at ginagamit ng mga tropang tumutulong sa Jordanian forces. Ang base militar na ito ay mayroong mga US engineering, aviation, logistics at security troops at hindi rin ito dinidisclose sa publiko. Samantala, ang US military base naman sa Al-Tamp, Syria ay halos 20 kilometro lamang ang layo mula sa North Tower 22. Ang Tower 22 ay isang strategic and crucial hub para sa US forces sa Syria sapagkat malapit nga ito sa intersection ng mga bansang Jordan, Syria at Iraqi border. Dahil nga sa pag-ataking ito na ikinasawi ng 3 sundalong Amerikano, nangako si US President Joe Biden na sisiguruhin nilang mananagot ang mga may kagagawan sa insidenteng ito. May panawagan din mula sa mga Republicans ng Amerika at inihimok ang Biden administration na direktang targetin at pagbayarin ng Amerika ang Iran. Sa iba pang balita, binitay ng Iran ang 4 na mga espiya na ikinokonekta nila sa Israeli intelligence operation ng Mossad Intelligence Agency. Inakusahan ito na nagpaplano ng pangbobomba sa Defense Ministry Missile Production Plant sa Isfahan. Ayon nga sa Iran ay direktiba ito ng Israeli Mossad Agency. Base nga sa nauna ng mga reports, nirecruit di umano ng Israel ang 4 na espiyang ito at nagtraining sila sa Africa bago isagawa ang kanilang plano. Ang pagbitay sa 4 na Iranian nationals ay alinsunod sa iniutos ng Korte Suprema ng Iran dahil nga sa akusasyon ng pakikipagtulungan sa Israel. Sa ulat naman ng Syrian News Agency na SANA nitong Lunes, ika-29 ng Enero, ilang miyembro ng Iranian military advisors ang nasawi sa isinagawang pag-atake ng Israel sa Damascus, Syria. Base sa kanilang military sources, tinarget ng mga Israeli attack ang ilang mga lugar sa South Damascus. Ilang mga Syrian nationals pa ang nasawi sa pag-ataking ito, subalit hindi pa nga sila nagbigay ng eksaktong numero. Ang pag-ataking ito sa Damascus ay isang araw lamang matapos masawi ang 3 sundalong Amerikano sa drone attack sa US military base sa border ng Jordan at Syria. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lamang ng komento sa ibaba ng video na ito.
Para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruhing mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.